Tyrese Haliburton at Alex Caruso tabla lamang ng total points sa NBA playoffs. Ano ba ang dapat i-improve ni Haliburton bukod sa scoring kung gusto nilang manalo sa serye na ito? At marami ang tatanong, bakit nga ba ang agang sumuko ni Coach Rick Carlisle nung Game 2? Pag-usapan natin ang malaking rumor patungkol dito kay Kevin Durant at San Antonio Spurs. Naniniwala si Bill Simmons, podcast host at founder ng The Ringer, na tapos na raw ang deal dito kay Kevin Durant at ng San Antonio Spurs. Ayon sa kanya, nag-agree na daw ang lahat sa mga specifics niyan, although hindi pa ina-announce at baka sa NBA draft daw i-anunsyo. Na-link din itong San Antonio Spurs kay Giannis Antetokounmpo, pero pag si Kevin Durant kasi daw, mas konti lang ang kinakailangan nilang ipalit at hindi nila kinakailangan i-give up yung kanilang second overall draft pick. Ayon kay Bill Simmons, ang pwedeng kapalit ni Kevin Durant ay si Devin Vassell, Harrison Barnes at Keldon Johnson at isang draft pick. Pwedeng number 14 selection o first round pick sa hinaharap. Hindi nila kinakailangan pakawalan yung overall number 2 pick ngayong season na ito. Pero kung si Giannis Antetokounmpo yan, dahil mas bata si Giannis at nasa prime pa, malamang kinakailangan nilang pakawalan si Stephon Castle at ang number 2 overall pick ngayong darating na draft. At sa lineup na merong Wemby, Stephon Castle at Kevin Durant ay baka naman pumasok na sila ng playoffs yan. Anong masasabi nyo dyan mga kabasketball? Pagkatapos ng NBA Finals Game 2, tinanong si Coach Rick Carlisle ng Indiana Pacers kung bakit nagdesisyon siya na iwagayway na ang puting bandera. Gayong pwede pa naman habulin. Inilabas na ni Rick Carlisle ang kanyang mga starters. Maaga pa sa fourth quarter, 14 lang naman ang kalamangan. Parang wala nga naman sa karakter ng Indiana Pacers dahil kilala sila bilang never say die at nagawa na nga nila ng maraming beses dito sa playoffs. Simple lang ang sagot ni Coach Rick Carlisle. Sabi niya, sa NBA coaching daw, minsan kinakailangan mo talagang gumawa ng mga napakahirap na mga desisyon. In fairness kay Coach Rick Carlisle ay ilang beses nating nakita dun sa Game 2 na humahabol sila pero laging nakakabawi itong Oklahoma City Thunder at naibabalik uli sa 20 puntos na kalamangan. Kasama sa resume nitong si Coach Rick Carlisle ang isang NBA championship sa Dallas Mavericks nga. Kaya marami ng pinagdaanan nitong taong to at siguro nakita niya na ito yung laro na kinakailangan ng isuko at wag nang ipilit dahil tabla pa naman ng serye at pupunta na sa kanilang home court. Malalaman natin sa Huwebes kung tama ang naging desisyon niya dito sa Game 2. Alam nyo ba mga kabasketball na tabla lamang itong si Caruso at si Tyrese Haliburton sa total points na nagawa dito sa NBA Finals? 2 games pa lang naman pero kahit na, importante yan. Pareho silang gumawa ng total points na 31 points. Para sa isang defensive specialist na katulad ni Alex Caruso at playmaker scorer na Tyrese Haliburton, aba, malaking bagay yan para sa OKC. Marami kasing nagsasabi na passing naman ang strength nito si Tyrese Haliburton, pero mga kabasketball, hindi yan totoo. Dahil kapag si Haliburton ay umi-score ng 15 plus points ngayong postseason, ang record ng Pacers ay 9-2, 2 lang ang talo. Pero pag siya umi-score ng 14 points pababa, 4-3 sila. Kung gustong manalo ng Indiana Pacers, kinakailangan ayusin ni Tyrese Haliburton yan dahil bumaba hindi lang ang kanyang points, pati rin ang kanyang assists. Bago mag-NBA Finals, 9.7 assists per game itong si Tyrese. Pero sa first 2 games, 6 lamang. Sa Game 3, kinakailangan mas maging aktibo itong si Haliburton. Kinakailangan niyang umatake dahil hindi pwede yung mabagal ang setup ng offense sa isang magaling na defensive team gaya ng OKC.